ikaw ba si Melissa? Bungad na tanong sa akin ng isang matandang babaeng iniluwa ng malaking pintuan. Sa tingin ko'y higit 50 anyos na ito. Payat, kulot at sabog ang buhok. Si Manang Charito, ang babaeng kumumbinsi kay inay na kunin ko ang trabaho. Oo po, magandang hapon po. Nakangiti kong sagot. Kaninang umaga ko pa inaasahan ang pagdating mo. Hindi ka ba nasabihan ni Lorena na agahan ng pagluwas? May sakit po kasi si inay kaya hindi po ako agad May sakit din ang aalagaan mo dito. At alam kong hindi naman kasing lala ng karamdaman ng magiging amo mo ang sakit ni Lorena. Kahapon lang kausap ko ang nanay mo. Wala naman siyang nabanggit sa akin na may nararamdaman siya. Pagputol niya sa aking sinasabi na nagbura na rin ng ngiti sa aking mga labi. Pasensya na po ha, hindi na po mauulit. Tangi ko na lamang nasabi. Pumasok na siya at pinasunod ako sa loob. Hindi lang pala pinto ang malaki, kundi ang loob ng bahay na yun. Hindi nabanggit sa akin ni inay kung gaano karangya ang bahay ng taong pagtatrabahuhan ko. Mula sa mga muebles, disenyo ng mga dingding, maging ang makintab na sahig ay nagpapakita ng karangyaan. Unang beses akong nakapasok sa ganoong klaseng mansyon. Tila kombinasyon ng makalumang Kastila at modernong disenyo. Abay, dapat talagang hindi maulit yan ha? Isang responsable, maaasahan at masunuring kasambahay ang kailangan dito. At mahalaga ang bawat oras sa bahay na ito. Pahalagahan mo ang oras katulad ng pagpapahalaga ni Doña Soledad. At isa pa, maiiwan ka na rito bilang kasambahay at tagabantay niya. Ito na dapat ang huling araw ko sa mansyong ito. Ipapasa ko na sa iyo ang lahat ng responsibilidad. Natigilan ako sa aking narinig. Hindi rin nabanggit sa akin ni inay na ako lamang ang magtatrabaho sa bahay na yun. Tila napansin niya ang aking naging reaksyon. Huminto rin ito sa paglalakad at bumaling ng tingin sa akin. O bakit? Hindi ba nabanggit sa ni Lorena? Kaya umaga ang nararapat na oras ng pagdating mo dahil marami akong dapat ituro sa iyo. Mapipilitan tuloy akong bukas na umalis Ang mansyong yon ay mayroong 3 palapag. Bigla kong naisip kung gaano yun kalaki para lamang sa aming dalawa ng donya na aking pagsisilbihan. Nasa unang palapag ang silid kung saan niya ako dinala. Ang aking magiging silid. Ito ang magiging kwarto mo. Malaki ang silid na yun. Malaki pa sa tahanan ng aking pamilya sa Romblon kung saan ako nagmula. At katulad ng mga muebles sa labas, makikitaan din ang karangyaan ng bawat gamit sa loob ng silid na yon. Animoy silid para sa isang prinsesa. May malawak na kama, malaking aparador na may salamin, sariling banyo, malaking bintana, balkonahe, at maliit na sala sa isang bahagi. Ilapag mo dito ang mga dala mong gamit at iikot pa kita sa buong mansyon. Dalian mo habang hindi pa lumulubog ang araw. Bakit po? Bawal na po ba pag madilim na? Melissa, walang kuryente dito. Kandila lang ang mga ilaw na gamit dito pag gabi na. Hindi rin pa nabanggit ng nanay mo? Napailing na lamang ako. Walang kuryente? Magiging mahirap kumilos at magtrabaho sa mansyong ito pagsapit ng gabi. Huwag ka mag-alala dahil pag madilim na, wala ka nang dapat gawin kundi magkulong sa kwarto. Bawal ka nang lumabas. Po? Bakit po? Katulad ng sabi ko sa'yo, mahalaga ang oras sa mansyong ito. Ang lahat ay may nakatakda sa bawat minuto. At ang madilim na oras ay ibibigay mo kay Doña Soledad. Ikaw sa araw, siya sa gabi. Nagtataka man ay napatangu-tango na lamang ako ng ulo
bilang pagsang-ayon. Muli siyang naglakad upang ipakita sa akin ang mga lugar na dapat kong malaman at mga bagay na dapat kong pag-aralan. Inilibot niya ako sa kabuuan ng unang palapag. May 6 na silid doon. Ang isa kung saan siya namamalagi. May 2 malawak na kusina bukod sa malaking sala sa pagpasok sa lugar. Sa ikalawang palapag naman ay may 8 silid. Ayon sa kanya, hindi ko kailangang pasukin at linisin ang lahat ng yon. Maaari ko lamang yung gawin 1 beses sa 1 buwan. Nasa ikatlong palapag ang kwarto ng Donya. Huwag kang aakyat doon paggabi. Kanya ang oras ng dilim. Sumilip ako sa may hagdanan at tinanaw ng tingin ang itaas na bahagi. Nabuo sa akin ang kuryosidad. Nocturnal yung matanda. Tulog siya sa umaga. Nasa lahi nila. Kaya wag mo siyang iistorbuhin sa pagtulog. Pero paano ko po siya maaalagaan kung hindi ko siya pwedeng istorbuhin sa araw at kailangan magkulong na ako sa kwarto ko sa gabi? Alagaan mo ang mansyong ito, parang siya na rin ang aalagaan mo. Malakas pa sa kalabaw ang matanda at hindi niya kailangan ng tulong mo. Biglang natigilan ng matanda nang mapansing papalubog na ang araw. Tara sa ibaba at may kailangan tayong gawin. Agad siyang pumanaog sa hagdan. Nagtataka naman akong sumunod na lamang sa kanya. Ang malaking sala ang aming pinuntahan. Doon ay may isang mahaba ngunit mababang tukador na pinaglalagyan ng maraming larawan. At sa likuran ng bawat larawan, may mga matataas at malalaking kandilang nakatayo. Gamit ang posporo, sinindihan niya ang isa sa mga kandila. Bago lumubog ang araw at bago ka magkulong sa kwarto mo, kailangan mong lagyan ng apoy ang kandilang ito. Naiintindihan mo ba? Ang pinakamalaki at may naiibang kulay na kandila na nakapwesto sa gitna ang tinutukoy niya. Ang kandilang kulay pula. Opo, sige po. Ito ang pinakamahalagang gawain mo dito sa mansyon. Wag na wag mong kakalimutan to. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, naintindihan ko po. Mabuti kung ganon. Wika niya sabay lapag ng posporo sa tabi lamang ng kandila. Dito lang po ba may kandila na dapat sindihan? Wala po bang kandila sa ibang bahagi ng bahay? Wala. Dito lang. Hindi po ba kailangang sindihan ang kandila sa itaas para may liwanag ang daraanan ng Donya pag nagising siya? Katulad ng sinabi ko sa'yo, kaya na niya ang sarili niya. Huwag mo siyang intindihin. Ang intindihin mo ay ang mga tinuro ko sa'yo na dapat mong gawin. Napilitan na lamang akong magtango ng ulo. Hindi ko na nakuhang mag-usisa pa. Tara sa kusina para makakain na tayo. Magdidilim na at kailangan na nating manatili sa mga kwarto natin. Bukas ko na lang ipagpapatuloy ang pagtuturo sa'yo. Gumising ka ng umaga para makaalis na ako bago magtanghali. Yun lamang at isinama na niya ako sa isa sa 2 malawak na kusina at doon ay sabay kaming kumain ng hapunan na kanina pa niya naluto. Walang pag-uusap. Ni mga tingin ay ipinagdamot na sa akin. Ngunit tinulak ako ng aking kuryosidad. Napilitan akong magsalita at mag-usisa. Magagalit po ba ang Donya kung lalabas ako ng gabi? At bakit ka naman lalabas ng gabi? May sarili kang banyo kapag tinawag ka ng kalikasan. May pagkain din doon sa aparador mo kung magugutom ka. Para po sana magpahangin. Naninigarilyo ka ba? Hindi naman po. Isa pa pala sa hindi ko nabanggit sa'yo. Kahit sa balkonahe ng kwarto mo, hindi ka pwedeng pumunta sa gabi. Isara mo yon at takpan ng malaking kortina. Isara mo katulad ng pagkandado mo sa pintuan ng kwarto mo.
Ikandado mo hanggang sa tingin mo ay walang makakapasok na kahit sino. At huwag kang magsisindi ng kandila sa gabi. Walang liwanag ang dapat magmula sa kahit anong silid dito. Ang kandila lang sa sala ang dapat na may apoy. Nagkakaintindihan ba tayo? Paano po ako kakain sa gabi sa loob ng kwarto ko kung bawal ako magsindi ng kandila o kahit anong liwanag? Problema mo na yon. Huwag ka rin gagawa ng ingay at magagalit ang donya. Mahiwaga, may kaunting takot, ngunit nag-uumapaw ang misteryo. Yun ang naiisip at nararamdaman ko ng mga sandaling yon. Hindi ko akalaing ganito ang magiging patakaran at kalakaran sa lugar kung saan ako magtatrabaho. Mga bagay na hindi ko alam kung inilihim sa akin ni inay para lamang hindi ako tumanggi o inilihim din ng matandang ito sa aming mag-ina. Nang matapos kumain ay agad naming hinugasan ang aming pinagkainan. Mabilis ay inutusan niya akong magtungo na sa silid dahil halos papadilim na rin sa labas. Hinipa na niya ang apoy sa dala naming kandila. Nangangapa kami sa dilim na tinungo ang bahagi ng unang palapag kung saan naroon ang mga silid. Inihatid niya muna ako sa may pintuan ng aking magiging kwarto. Siniguro niyang papasok na ako doon. May 6 na kandado at pansara ang bawat kwarto. Siguruhin mong magsasara ka, Melissa. Opo. Ngunit bago pa man makapasok, natigilan ako at muling nag-usisa sa kanya. Patuloy pa rin akong ginagambala ng aking kuryosidad. Nasubukan niyo na po bang lumabas ng gabi? Hindi pa. Dahil marunong akong sumunod sa patakaran. Sa loob ng mahabang panahon na nagtrabaho po kayo dito, nagkaharap na po ba kayo ng donya? Nagkausap na po ba kayo? Hindi pa. Pero sumunod ka sa patakaran sa bahay na to kung gusto mo pang magtagal. Teka, ano pong ibig niyong sabihin? Ang ibig kong sabihin ay kung gusto mong magtagal sa trabaho. Malaki ang pasahod ng donya. At alam kong pagsisisihan mo kung aalis ka. Abay kung hindi nga lang ako nagkaedad, magpapatuloy ako dito bilang kasambahay. Ang sabi ni inay, 40 taon kayong nagtrabaho dito. Pwede ko po bang malaman kung ilang taon na ang donya? Walang nakakaalam kung ilang taon na siya. Wala ba siyang ibang kaanak? Sino pong nakakausap niyo para sa sweldo? Sino pong inabutan niyo dito na naunang kasambahay? Napakarami mong tanong, Melissa. Nakikita mo bang wala ng liwanag sa labas? Hindi po kasi ako mapalagay eh. Nahihiwagaan po kasi ako. Parang hindi ko po kayang magtrabaho sa isang lugar na punong-puno ng sikreto. Gusto mo bang mapahamak tayong dalawa? Doon ay natigilan ako. Bakit niya nasabi yun? Paano kami mapapahamak? Ngunit hindi pa rin ako natinag. Hindi ako pumasok sa silid at nanatiling nakatayo doon, kaharap siya. Niyakap na ng dilim ang kabuuan ng bahay. At tanging kapirasong liwanag lamang mula sa mga kandila sa may sala na umaabot sa bahaging yun ang nagbibigay sa amin ng dahilan upang makita ang isa't isa. Hindi na lang po siguro ako tutuloy sa pagtatrabaho dito. Anong sinabi mo? Ayoko pong magtrabaho sa bahay na to. Hindi ko kasi alam kung anong meron eh. Bakit sinasabi niyong baka mapahamak tayong dalawa? May mga hindi kayo sinasabi sa akin eh. Hindi ka na maaaring umatras. Malaki na ang perang naibigay ng Donya kay Lorena. Gusto mo bang pati ang nanay mo mapahamak? Isasauli na lang po namin ang pera. Nahihibang ka ba? Hindi mo alam ang sinasabi mo. Aalis na rin po ako ngayong gabi. Tumigil ka!
Wika niya kasabay ng marahas na paghawak niya sa aking braso. Bitiwan niyo ako! Mapapahamak ka sa ginagawa mo. Mapapahamak tayong dalawa. Pumasok ka na sa kwarto mo. Bilisan mo! Bakit tayo mapapahamak? Ano pong meron sa bahay na to? Hindi po ako naniniwala sa'yo dahil tumagal ka rito ng 40. Kapwa kami natigilan sa aming narinig. Antonia! Pabulong niyang sambit. Agad ay hinila niya ako at dinala sa kanyang silid. Bitawan niyo po ako! Huwag kang maingay! Aalis na po ako! Isang malakas na sampalang iginawad niya sa akin at doon natigilan ako. Mamamatay tayong dalawa sa ginagawa mong bata ka. Gusto ko lang pong malaman kung anong meron sa bahay na to. Dito po kasi ako magtatrabaho at baka magtagal din ako katulad ninyo. Pero karapatan ko pong malaman ang lahat. Pabulong ko ring sagot. Nag-umpisa na akong maluha. Halimaw! Kampo ng demonyo si Doña Soledad! Natigilan ako sa aking narinig. Hindi ko rin napigilang takpan ng aking 2 kamay ang aking bibig. Doon ay pinigilan ko ang aking sarili na lumikha ng anumang tunog. Nagsimula akong daluyan ng takot. Madilim, ngunit bahagya ko rin siyang nakikita. Sumenya siya sa akin na huwag lumikha ng ingay. Napalingon siya sa pintuan. Saka lamang namin naalala na hindi namin naisara ang pinto ng silid na yun. Bahagya pang may siwang ang pinto na maaaring pasukan ng sinuman. Marahan ay humakbang siya palapit sa pintuan. Katulad ng kanyang bilin, isasara niya ang pinto gamit ang 6 na kandado at pangsara. Ngunit hindi pa siya nakakalapit, unti-unti yung bumukas na tila may nagtulak mula sa labas. Natigilan siya sa paghakbang at bumungad sa amin ang isang babae. Isang dilag na sumisilay ang kagandahan dahil sa liwanag ng mga kandila mula sa sala. Ikaw marahil si Charito? Wika nito. Opo. Utal na sagot ng matanda. Hindi ba mahalaga sa iyong patakaran sa bahay na ito? 40 taon kang nagsilbi sa akin. Ngayon ka pa ba susuway? Doña Soledad. Natatakot niyang wika. Niyayakap na rin ako ng takot kasabay ng malaking pagtataka. Yun ba ang donya na kanyang pinagsisilbihan? Ngunit hindi yun isang matanda, kundi isang dalaga. At agad ding sumagi sa isip ko ang revelasyon ni Manang Charito na isang halimaw ang aming amo. 60 anyos. Hindi higit sa ganong edad ang nais kong maging kasambahay sa aking mansyon. Ngayon dapat ang huling araw mo dito. Bakit nandito ka pa? Kasi po, agad na pinutol ng dalagang kanyang pagsasalita at mabilis siyang hinawakan sa leeg. Hindi nakuhang pumiglas ni Manang Charito. At mula sa kanya ay napabaling sa akin ang tingin ng dalaga. Ikaw ba ang papalit sa kanya bilang kasambahay sa mansyong ito? Nanginginig akong napatango-tango ng ulo. Tila napipi ako sa pagkakataong yun.
Bilang unang araw mo dito, may ipapagawa ako sa iyo. Aniya sabay hakbang paatras, palabas ng silid. Hindi ako nakakilos dahil sa matinding hilakbot. Ani mo'y naging estatwa ako sa aking kinatatayuan. Ngunit nanatili sa kanila ang aking paningin. Tumungo ka sa sala at patayin mo ang apoy sa pulang kandila. Bigyan mo ko ng 1 minuto at muli mo yung sindihan. Kahit binabalot ng takot at halos hindi makagalaw, ay pinilit kong kumilos. Nagsimula akong humakbang upang makalabas mula sa silid na yon at tunguhin ang sala. Natatakot ako sa maaari niyang gawin sa aking paghakbang palapit sa kanilang dalawa. Ngunit mas natakot ako sa maaari kong sapitin kung hindi ako susunod sa kanyang utos. Marahan ang aking paglakad, ngunit tuloy-tuloy ko yung ginawa. Nang makarating sa sala, agad kong nilapitan ang pulang kandila. Huminga ko ng malalim at nag-ipon ng lakas ng loob. Maya-maya pa'y hinipan ko na ang apoy. Agad na nilukuban ng mas maitim na kadiliman ng paligid. Nakiramdam ako. Ilang saglit pa'y nakarinig ako ng mahinang pag-ungol. Kasunod ay ang pagsigaw ni Manang Charito na sinabayan ng malakas na tunog na tila nagmula sa isang malaki at mabangis na hayop. Napahawak ako sa tukador at nangingilabot na napaupo. Hindi ko alam ang nangyayari sa kadiliman. At hindi na rin ako sigurado sa aking kaligtasan. Naisip kong tumakbo palabas ng mansyon at tuluyang umalis upang matakasan na rin ang kababalaghan sa bahay na yon. Ngunit naisip kong baka maabutan ako ng halimaw. Sa pagkakataong yun, dinaluyan ako ng pagsisisi. Hindi na lamang sana ako nagpumilit na tuklasin ang lihim sa gitna ng dilim. Naghintay na lamang sana ako ng liwanag bago muling nag-usisa. Ngunit huli na ang lahat. Nangyari na ang hindi ko inaasahan. Ang kailangan ko ng pagtuunan ng pansin ngayon ay ang aking kaligtasan. 1 minuto. Yun ang sinabi ni Doña Soledad. Kailangan kong ibalik ang apoy sa pulang kandila pagkatapos ng 1 minuto. Agad akong tumayo. Sinimulan kong mga pasadilim upang hanapin ang posporong kanina lamang ay inilapag ni Manang Charito di kalayuan sa kandila. Nang mahanap ang posporo, agad akong nagsindi ng isa. Mabilis ay nilagyan ko ng apoy ang pulang kandila. Matulog ka na. Tinig mula sa aking likuran. Agad akong napalingon. Doon ay naabutan ko ang donya na nakatayo sa aking likuran. Pinupunasan ang mga dugo sa kanyang bibig gamit ang isa niyang kamay. Hindi ako halos nakakilos sa aking kinatatayuan. Nanatili akong nakatayo at nakatingin sa kanya. Huwag kang mag-alala. May apoy ang pulang kandila. Hindi kita sasaktan. Ano ang pangalan mo? Melissa? Melissa po. Melissa? Ikinagagalak kitang makilala.